That's all for today. Mabilis na isinara nila ng Skype bago nagunat. Sa wakas, tapos na rin ang klase niya para sa araw na ito. Mabuti na rin yun dahil darating na si Leo. Hindi siya nito pwedeng maabutan na nakaharap sa kanyang laptop. As if on cue, narinig niya ang busina ng isang pamilyar na kotse. Agad siyang tumayo at hinarap ang niluluto. Malapit na iyong maluto, kaya naman nakaramdam siya ng ginhawa. Mabuti naman at umabot sa uwi ni Leo ang specialty niya. Ilang sandali pa, narinig niya na ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang nagpunas ng kamay sa tuwalyang nakasabit sa may ref at sumalubong sa asawa. "Hi love!" Bati niya sabay yakap rito. Ngumiti rin naman si Leo sa kanya kahit bakas dito ang pagod sa maghapon. "How are you baby?" Masuyo nitong tanong. "I'm good. I knitted all day. By the way, I cook. Kailangan ko lang magpalit sandalihan. May meeting pa ako." Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Parang biglang tumigil ang oras para kay Lana. Napakunot siya ng noo. Hindi makapaniwala. "Ngayon agad? Kagagaling mo lang sa trabaho ah." Mahina niyang sambit, halos pabulong na. Ngunit hindi na siya nito nasagot. Umakyat na agad ang lalaki sa second floor, bit-bit ang ilang files at halatang nagmamadali. Napatitig sila na sa likod ng asawa. Mahigpit na nakakuyom ang kamay niya. Ang mga hakbang ng asawa sa hagdan ay parang martilyo sa kanyang isip. Paalala na kahit gaano siya kaalaga, kahit gaano siya kasaya sa pag-asikaso rito, nakalimutan pa rin ng lalaki ang araw na pinaka-importante para sa kanilang dalawa. Anniversary nila ngayon at siya lang ang nakaalala. Nakatingin sa kawalan si Lana nang magpaalam sa kanyang asawa para bumalik sa trabaho. Hanggang sa narinig na lamang niyang pagsara ng pinto, hindi pa rin siya gumalaw. Leo is hardworking, hindi niya maikakaila yun. Pero to the point na wala nang time ang asawa sa kanya. Sobrang busy ba nito? Napabuntong hininga siya ng malalim bago bumalik sa mesa kung saan nakapatong ang kanyang laptop. Isinara niya na iyon kanina. Sinubukang mag-focus sa pagluluto at sa ilusyon ng isang masayang gabi sa araw ng kanilang anibersaryo. Pero ngayon, anong saysay pa? Sa halip na kandila at hapunan na sabay nilang pagsasaluhan, laptop ang kaharap niya. Mabuti pa, bumalik na lang ako sa trabaho nang may matapos ako. Mabilis niyang pinindot ang power button at sa pagliwanag ng screen parang biglang nag-iba ang anyo niya. Mula sa isang simpleng asawa na naghihintay, naging seryoso siyang businesswoman. Bagay na siyang hindi alam ng kahit na sino. Kung may ibang makakakita sa kanya ngayon, hindi nila iisiping siya ang babae sa likod ng pinakamalaking empire sa mundo. Isang housewife lang sila na sa paningin ng kapitbahay niya, ng asawa niya at kahit ng half-sister at mami niya. Walang nakakaalam na sa bawat pagpindot niya sa keyboard ay gumugulong ang milyong-milyong dolyar. At bawat desisyon niya nakakaapekto sa mga merkado sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang lihim na ipinamana ng daddy niya sa kanya nang mawala ito 5 years ago. Isang bagay na kanyang pilit na tinatago sa kagustuhan ng kanyang ama. Naalala niya ang utos nito sa kanya. "Maraming lalapit sa iyo at gusto kang kaibiganin. Kapag nalaman nilang tungkol sa estado mo sa buhay, it will be hard for you to find genuine friend and relationships. So as much as possible, hide your identity." Kaya eto siya ngayon, nakasuot ng simpleng apron, walang alahas, walang marka ng kanyang tunay na pagkatao. Sa harap ng asawa, isa lamang siyang babaeng nag-aabang ng halik sa bawat pag-uwi. Nagluluto ng hapunan, naglilinis ng bahay. Ngunit sa likod ng monitor, siya ang reyna ng isang imperyo. Napakagatlabi siya habang tinitingnan ng lumalabas ng mga datos. Maya-maya, nakareceive siya ng email sa mga sekretary niya sa iba't ibang bansa. Pinilit niyang ipagsawalang bahalang nangyari. Ikubli niya ang sarili sa trabaho. Mabuti na lang may mga papeles siyang aasikasuhin. Kahit papaano, naging abala siya sa buong gabi. Ngunit habang patuloy ang pag-type niya ng mga datos, hindi niya maiwasang mapaisip. Kung malaman kaya niya ang totoo, kung makita ni Leo kung sino talaga ako, ang kayamanan ng kapangyarihan, ang lahat ng itinatago ko,
Maaalala na kaya niyang mga bagay na mahalaga sa amin? O lalo niya lang akong iiwan? Matatakot at lalayo. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim. Sa huli, mas pinili niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Dati pa niyang gustong sabihin sa lalaki ang lahat. Pero natatakot siya sa reaksyon nito. Natatakot siyang manliit ang asawa sa sarili. Well, I just wait for him tomorrow. Maybe he just too busy. Pagkumbinsi niya sa sarili. Once his company gets huge reviews and revenue, I'll be able to tell him my real identity. Napabalikwas sila na dahil sa malakas na kalabog ng mga bag at ang tila pabalang na pagsara ng kabinet. Dahan-dahan niyang kinusot ang mga mata at pilit pinapawi ang antok. Leo? Hindi makapaniwalang tawag niya sa asawa nang makita niya ito sa gilid ng kwarto, abala sa pag-iimpake. Anong ginagawa mo? Agad niyang sinilip ang bedside clock nila, 5 in the morning. Halos hindi siya tinignan ng lalaki. Diretso lang ito sa paglalagay ng mga polo at dokumento sa maletang nakabukas. Business trip, kailangan kong umalis agad. Hindi ko na ito mapapaliban pa. Napakurap siya. Business trip na naman? But baby, bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Nagmamadali siyang tumayo para lumapit sa asawa at ito'y tulungan. Kung tutuusin, sanay na siya. Ilang beses nitong kailangang mag-business trip sa isang taon, pero hindi alam nila na kung bakit ba siya tila kinakabahan. Pakiramdam niya may kakaiba sa pag-alis ng asawa niya ngayon. Gaano ka katagal na mawawala? Hindi ko alam. Depende kung gaano kabilis matapos ang meetings ko with investors. Hindi siya nito sinagot ng diretso at bago pa man siya nakapagsalita ulit, isinara na ng asawa ang maleta at mabilis na binitbit iyon palabas ng silid. Naiwan siyang nakatulala. Ramdam ang bigat sa dibdib. Alam niyang busy ang kanyang asawa. Pero ngayong halos isang buwan na itong walang day off, walang oras kahit para sa isang simpleng hapunan, nagsimula na talagang kainin ng pag-aalala si Lana. Hindi normal ang ganitong setup. May problema kaya ang asawa niya? Agad niyang sinundan ng asawa sa labas para magpaalam dito. Pero nang hanapin niya ito sa maid nila, sinabihan lang siya ng matanda na nakaalis na ang lalaki. Hindi raw ito nag-breakfast dahil sa pagmamadali. Wala nang nagawa si Lana kung hindi ang bumalik sa kwarto nila para kunin ang laptop at magsimulang magtrabaho. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pero imbis na sa mga kontrata at papeles siya mag-focus, ay hindi mawala sa isip niya ang reaksyon ni Leo. Kaya naman, nagdesisyon siyang tawagan ng half-sister niya para naman kahit papaano maibsan ang pag-aalala niya. Ilang beses nagring ang telepono bago ito sumagot. Hello? Kat? Bati niya sa kapatid. Napakagat-labi pa siya habang nakatingin sa saradong laptop. Kailangan kitang makausap. Agad naman na pumayag ang babae at sinabihan siya nitong magkita sila sa isang coffee shop malapit sa kanila. Agad siyang nagbihis at pumunta roon. Pagpasok pa lang niya sa coffee shop ay agad niyang nakita ang kapatid. Nakaupo ito hindi kalayuan sa entrance habang umiinom ng kape. Kapansin-pansin din ang mamahaling bag nito na siyang nakapatong sa mesa. New bag ha? Puri niya rito. It's a limited edition. Chris bought it for me. Pagtukoy nito sa boyfriend. By the way, in-order na kita. Napakunot naman ang noo niya. Chris, a salaryman can buy her this limited edition? Hindi naman sa minamaliit niyang trabaho ng boyfriend nito, pero si Chris ang isa sa newest hire ng kumpanyang pagmamayari niya. Wala pa itong 6 months sa trabaho, kaya imposibleng makabili ito ng mamahaling bag. Mukhang hindi ka mapalagay. Tungkol ba ito sa asawa mo? Pag-iiba ni Kat ng usapan, hindi naman niya maiwasang mapatango. Marahan siyang humigop ng kape para lang maitago ang panginginig ng kanyang kamay. Halos 1 buwan na siyang walang pahinga, walang day off. Laging business trip, laging late umuwi. Kanina umalis na naman siya. Hindi man lang sinabi kung gaano siya katagal mawawala. Kat, natatakot na ako. Parang may tinatago siya sa akin. Napataas ang kilay ni Kat. Tinitigan siya nito na parang siya'y sinusuri. Kung trabaho lang yan, hindi dapat ganyan kagrabe. O baka naman, napahinto ito. Parang nag-aalangan kung itutuloy ang sasabihin.
Baka baka may problema siya o baka ibang klaseng problema. Sinadyang ipalutang ni Kat ang huling salita, sabay tingin sa kanya na para bang sinusubukan ang kanyang reaksyon. Nanlamig ang pakiramdam ni Lana. Napakuyom siya ng kamao at napakagatlabi. Hindi naman siguro. Tanggi niya sa kapatid. Pero kahit anong pagtanggi, hindi niya maiwasang tumusok sa isip niya ang posibilidad na baka nga may babae si Leo. Hinawakan ni Kat ang kamay niya. Kung ayaw mong maniwala, hayaan mo kong mag-imbestiga. Masanay ako sa ganyan. May mga koneksyon ako. May paraan para malaman ko kung ano ang pinagkakaabalahan ng asawa mo. Kung may problema lang siya sa negosyo, makikita natin. Kung may iba, malalaman din natin. Napatingin sila na sa kapatid. May halong takot at pag-asa sa mga mata niya. Alam niyang hindi siya makakatulong hanggat hindi niya nakukuha ang sagot mula rito. Sige, gawin mo. Pero Kat, sana mali tayo. Halos wala nang itinulog sila na simula ng pag-uusap nila ng kapatid. Habang abala siya sa pagpapatakbo ng imperyong iniwan ng kanyang ama, hindi niya mapigilang lingunin bawat minuto ang cellphone. Umaasang may update mula sa kapatid niya. Lumipas ang 3 araw bago siya nakatanggap ng mensahe mula rito. Tama ka, may kakaiba. Hindi lang simpleng business trip ang mga alis niya. Kinabahan agad si Lana. Mabilis niyang tinawagan ng babae. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nakita mo? Huminga muna ng malalim si Kat sa kabilang linya bago siya sagutin. May mga nakakita sa kanya sa isang hotel pero hindi doon nagmi-meeting, Luna. Iba ang kasama niya. Parang biglang gumuho ang mundo ni Lana. Wala sa sariling napaupo siya sa kama at tumulala. Iba? Ibig mong sabihin, babae? Hindi pa ako sigurado. Hindi ko pa nakikita ng malinaw. Pero sa puntong to, hindi talaga nagtutugma ang sinasabi niyang business trip sa aktual na ginagawa niya. Kaya kailangan kong mag-imbestiga pa. Nanlumo si Lana. Tila bumabaliktad na ang sikmura niya sa naiisip. Sa halip na mag-focus sa mga papeles, nakatitig lang siya sa blankong screen ng laptop. Kahit hawak niyang pinakamalaking imperyo sa mundo, sa sariling tahanan, tila wala siyang kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, naging parang bangungot ang buhay ni Lana. Sa tuwing naiisip niya ang asawa, hindi niya na makita ang lalaking masipag at mabait, kundi ang taong nakikipagtagpo sa iba habang siya'y naghihintay sa mismong bahay nila. Ngunit hindi rin siya basta-basta sumusuko. Iniisip niya ang lalaki, ang ginagawa nito kapag hindi sila magkasama. Kaya naman, hindi niya na napigilan pang tawagan ng sekretary at pasundan mismo ang lalaki. May tiwala siya sa kapatid, pero hindi rin pwedeng wala siyang gawin dahil sa kanilang dalawa, hindi hamak na mas marami siyang koneksyon. At kung kinakailangan, gagamitin niya ang lahat ng resources niya para malaman ang buong katotohanan. Hanggang sa isang hapon, nagulat na lang siya nang dalawin siya ng kapatid. Tahimik siyang nakaupo sa veranda ng kanilang bahay. Hawak ang isang tasa ng kape nang dumating ang babae. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Anito, bago inilabas ang ilan sa papeles na dala. I asked Andrew for this. Pagtutukoy nito sa pinsan nilang nagtatrabaho sa kanyang asawa. Inilapag ng babae ang mga papeles, mga hotel bookings, financial draft, at ilang confidential na papeles. Inisa-isa nila ni Kat yun hanggang sa may ma-realize sila. Nag-struggle pala ang kumpanya ng kanyang asawa. Bumagsak ang ilang malalaking proyekto. May mga investors na umatras at nagsimula ng magbawas ng tao. Bagay na naging dahilan kung bakit stress ang asawa niya at laging nasa meeting. Hindi halos makapaniwala si Lana na may ganoon na palang nangyayari sa kumpanya. Hindi siya sinabihan ng asawa tungkol dito. Ito ba ang dahilan kung bakit nakalimutan ng lalaki ang anniversary nila? Bakit nito itinago sa kanyang nangyayari? I can't believe. We thought he's cheating. Tila natutuwang wika ni Kat. Hindi naman niya sinagot ang babae. Muli niyang tinitigan ng mga reports. Anong balak mo ngayon? Muling tanong ng kapatid niya. Mabilis siyang nagkibit-balikat. Hindi niya alam. Ang malinaw lang, kailangan niyang kumilos.
Hindi siya ang tipong basta na lamang uupo at maghihintay. Siya ang may-ari ng pinakamalaking empire sa buong mundo. Sa likod ng katauhan niya bilang isang simpleng housewife, may hawak siyang koneksyon at kapangyarihan na kayang ayusin ang kahit anong negosyo. At iyon nga ang ginawa niya. Pagkaalis ng kapatid niya, agad niyang tinawagan ang mga koneksyon niya. Isang tawag lang at agad na naintindihan ng mga ito ang gusto niya. Sa loob ng ilang araw, nagkaroon ng bagong investors ang kumpanya ng asawa. Naayos ang ilang kontrata nito. Ginawa niya ang lahat ng palihim. Alam niyang ayaw ng asawa niya na makialam siya. Base sa hindi nito pagsasabi sa kanya ng totoo. At isa pa, wala itong ideya kung sino talaga siya at gaano kalaki ang hawak niyang impluensya. Ngunit para kay Lana, hindi na yun mahalaga. Ang importante, matulungan niya ito. At nang matapos niya na ang lahat ng dapat ayusin, huminga siya ng malalim at wala sa sariling napangiti. Ngayong maayos na ang lahat, siguro magiging masaya na kami ulit. Anya sa sarili. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Isang gabi, dumating si Leo galing sa business trip nito. Halata ang pagod sa lalaki. Ngunit kahit ganoon, inaasahan ni Lana na mas magaan na ang pakiramdam ng asawa niya ngayon. Mabilis siyang lumapit sa lalaki para ito'y salubungin at kamustahin. Ngunit hindi siya nito pinansin at dumiretso lang sa sala. Ibinagsak ang maleta at umupo sa sofa. "Love, kamusta ang trip?" Maingat na tanong ni Lana. Pilit niyang pinag-aralan ang kilos ng asawa. Tumingin ito sa kanya. Matalim ang mga mata. "Ano bang ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko alam na pinapaimbestigahan mo ako kay Kat? Kay Andrew?" Nanlaki ang mga mata niya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero sa huli, wala siyang nagawa kundi ang yumuko lang. Hindi niya inaasahan na malalaman agad nito ang ginawa niya. "Nag-alala lang ako sa'yo." "Nag-alala?" Putol ng asawa niya sa iba pa niyang sasabihin. Tumayo ito at galit na hinarap siya. "You don't trust me." Nanginginig ang mga labi ni Lana. Hindi niya alam kung paanong paliwanag ba ang gagawin sa asawa. "Hindi ganun yun, mahal. Alam mo naman na..." "Hindi mo naiintindihan!" Sigaw ni Leo sa kanya. "I'm the sole provider, Lana. I work my ass off this company to float. And all I want you to do is to trust me and believe in me. Yet hindi mo pa magawa. At ngayon, may nagawa ka ba? Hindi ba wala? Ako rin ang lumutas ng problema ko." Parang tinuhog ng matalim na punyalang puso ni Lana sa bawat salita ng asawa. Gusto niyang sabihin dito na siya ang dahilan kung bakit bigla itong nagka-investors, kung bakit biglang na-solve ang problema nito. Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang malaman ng lalaki na siya ang dahilan ng lahat. Ayaw niyang lumiit ang tingin nito sa sarili. Matapos ang away nilang yon, nag-iba na ang kilos ng kanyang asawa. Hindi na ito basta pagod lamang. Lagi na itong galit. Maliit na bagay lang, napapansin nito. Kapag hindi tama ang luto niya, kapag hindi na ihanda ang damit sa oras, kapag may naitanong siyang simpleng bagay, lagi itong galit. "Pwede ba, Lana? Huwag ka nang makialam." Lagi nitong sigaw sa kanya. At sa tuwing magtatangkang magpaliwanag si Lana, lalo lang itong nagagalit. Hanggang sa dumating ang puntong halos hindi na sila nag-uusap ng maayos. Bawat pagkikita nila, nauuwi sa sagutan. "Aalis ka na naman?" Tanong niya sa lalaki isang gabi nang makita itong nag-iimpake para sa panibagong biyahe. "Tigilan mo na ako, Lana. Kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pang wag ka na lang magsalita." "Hindi ko sinasabi na wala akong tiwala. Pero yun ang ginagawa mo. Pinakialamanan mo ang kumpanya ko nang hindi ko nalalaman. Gusto mong alamin kung nambabae ako, di ba? Kung anong ginagawa ko sa business trip na yan, ano bang susunod? Ikaw na rin ang mamumuno sa buhay ko?" Napatigil si Lana. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Ngunit sa huli, nanahimik na lang siya. Nakita niyang isinara ng asawa ang maleta. At sa bawat pagsara nito ng zipper, parang pinturin na unti-unting naglalapat sa kanilang pagitan. Lumipas ang mga araw at lalo lang lumala ang sitwasyon. Bukod sa business trip ng lalaki, ay may mga meeting din ito na tila ba nagiging dahilan para hindi na ito umuwi sa kanya. At kung umuwi man, mas madalas ay may dalang galit kaysa pagmamahal. Minsan niyang sinubukang tanungin ng sarili
noong umuwi ito para kumuha ng gamit. Kailan ka uli magpapahinga? Namimiss na kitang kasama dito. Ngunit ang sagot lang ng asawa ay isang malamig na tingin. Hindi mo na kailangang malaman. Basta, ako nang bahala sa sarili ko. Para kay Lana, iyon ang pinakamasakit. Hindi lang dahil hindi na siya kinakausap, kundi dahil itinulak na siya nito palayo. Para bang wala na siyang karapatan sa buhay ng taong mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Sa mga gabing nag-iisa siya, bumabalik siya sa kanyang laptop at tahimik na inaalagaan ang imperyo ng kanyang ama. Kinakausap ang mga koneksyon niya at hinihikayat ang mga ito na mag-invest sa kumpanya ng asawa niya. Kung hindi man siya tanggapin ng asawa bilang katuwang, hahayaan na lamang niyang lihim siyang lakas nito. Nagpatuloy lang siya sa lihim na pakikipaglaban para sa lalaki habang nagpapanggap na isang mabuting may bahay nito. Hindi rin naman siya sumusuko sa pakikipag-usap kay Leo. Sa tuwing uuwi ito ay pinipilit niyang ayusin ang kanilang relasyon. Love, kailangan nating mag-usap. Mahinang pakiusap niya sa lalaki isang araw. Napatingin naman si Leo sa kanya. Halatang iritado agad. Ano na naman? Hindi ko ginawa yun para insultuhin ka. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Gusto kong malaman kung anong nangyayari at bakit lagi kang wala. Umigting ang panga ng kanyang asawa. Kung mahal mo talaga ako, dapat pinagkatiwalaan mong kaya ko. Hindi yung pinagmukha mo kong tanga sa harap ni Andrew. Ginawa mo kong manluloko na kailangang bantayan. Pero, wala nang pero, Luna. Sigaw nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang halos matisod siya sa bigat ng boses nito. Simula ng mga alam ka, hindi na ako mapalagay. Hindi ko alam kung asawa ba kita o kalaban. At simula nun, hindi ko na alam kung anong lugar ang meron ka sa buhay ko. Natulala siya sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Tila huminto ang mundo niya at unti-unti siyang nabingi dahil ang tanging naririnig niya na lang ay ang unti-unting pagwasak ng kanyang puso. Nang gabing yun, naiwan siyang mag-isa sa sala. Nakatingin sa mga ilaw na kumikislap sa labas. Hindi niya maiwasan na sisihin ang sarili. Ngunit hindi rin niya maiwasan ang mapaisip. Kung hindi ba niya pinagdudahan ng lalaki, ganoon pa rin ba ang relasyon nila? Mahal niya pa rin ang asawa niya. Yun ang hindi mawawala. Pero malinaw na rin sa kanya na ang tulong na inakala niyang magpapalapit sa kanila ay siya ring dahilan ng paglayo nito. Ilang oras siyang nanatili sa kinauupuan na tiniisip ang mga nagawa niya. Gusto lang naman niyang makatulong pero ngayon tila napasama pa. At dahil hindi siya makatulog, nagdesisyon siyang mag-asikaso na lamang ng mga labahin. Isa iyon sa mga stress reliever niya kapag hindi siya makatulog dahil sa nangyayari. Nagsimula na niyang paghiwa-hiwalay ng mga labahin. Nasa gitna siya ng pag-ayos ng mga polo ni Leo nang siya'y mapatigil. Agad niyang sinipat ang kwelyo ng damit nito. Doon na siya tuluyang napahinto. Humigpit ang hawak niya sa damit habang pilit na tinatatagan ng sarili. Red lipstick. Isang marka ng red lipstick ang nakita niya. Nanginginig na tinrace niya iyon ng daliri. Hindi siya maaaring magkamali. Isa yung limited edition lipstick ng isang kilalang brand. Isa siya sa mga unang nakabili nito, kaya naman alam niya yon. What the heck is this? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Nagmamadali niyang kinuha ang mga damit ni Leo at inisa-isa iyon. Sinipat niyang maigi at tama nga ang kanyang hinala. Hindi lang isang damit ng lalaki ang may stain. Halos lahat. Doon na siya napaupo sa sahig ng laundry room. Hawak-hawak ang isa sa mga short ng lalaki na may mancha. Tulala sa kawalan. Kaya ba ayaw niyang umuwi? Kaya ba ayaw niya na sa akin dahil may iba na siya? Nanginginig ang boses na tanong niya sa kawalan. Hindi niya maiwasan ang panggigilid ng kanyang luha. Pakiramdam niya may sumasakal sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng pag-ikot ng sikmura. Pakiramdam niya masusuka siya sa sobrang pandidiri. Ang lalaking minahal niya, pinag-alayan ng sarili, at ang lalaking ipinaglaban niya sa daddy niya noon may ibang babae. May ibang kinakasama bukod sa kanya. Kinabukasan, agad niyang tinawagan ng kapatid niya para muling makipag-usap dito. Katulad ng dati, nakipagkita ang kapatid niya sa kanya sa isang coffee shop na malapit lang sa kanila. Pagkapasok pa lang niya roon, napansin niya agad ang bag ng babae. Isang mamahaling bag na naman, mas mahal kaysa sa una niyang nakita.
Hindi niya alam kung bakit ba bigla na lamang siyang kinabahan. Pakiramdam niya may mangyayaring hindi maganda. Regalo ni Chris, sagot sa kanya ni Kat nang mapansin itong nakatingin siya sa bag. Regalo ulit ni Chris? Ano bang trabaho ng lalaki? May extra income ba ito? O baka naman nagnanakaw ang lalaki sa kanyang kumpanya? Kailangan niya atang imbestigahan yun. Agad din naman siyang umupo sa harap ng kapatid bago nagsalita. Ikinuwento niya sa babae ang nakita niyang stain sa damit ng asawa. Nakita naman niyang tila napatigil ito bago nagkunot noo. Seryoso ka ba? May ebidensya ka ba niyan? Umiling si Lana. Wala, pero nararamdaman ko. Tsaka yung nakita kong kiss mark sa suot niya. Ano yun? Sandaling nanahimik ang kapatid niya. Baka naman nabangga lang siya sa kung saan. Di ba babae ang sekretary nun? Malamang siyang nag-aayos ng damit ni Leo. Baka nabangga niya o ano. Pero hindi pa rin kumbinsido si Lana. At mukhang napansin iyon ni Kat, kaya naman mabilis nitong hinawakan ng kamay niya. Kung talagang sigurado ka, sundan natin siya. Hindi pwedeng hula lang ang basihan. Pero alam mo namang nagalit siya nung nakailam ako sa kumpanya. At inalam ko kung saan siya pumupunta. Gusto mo bang malaman kung anong tinatago niya o ano? Gustong tumanggi ni Lana, pero gusto rin niyang malaman kung totoo nga ba ang hinala niya sa asawa. Kaya naman nagsimula na silang sundan ng lalaki. Sa bawat pag-alis ni Leo, tahimik silang sumusunod ni Kat gamit ang isang rentang sasakyan. Pinipili nila laging bigyan ng distansya ang lalaki upang hindi ito makahalata. Lagi din silang nagpapark ilang metro ang layo mula sa sasakyan nito. Ngunit laging pareho ang resulta. Kung nasa opisina, diretso itong nagmi-meeting. Kung nasa business trip, sa mismong hotel lang ito nagpupunta. Kasama ang mga kasamahan sa negosyo at ang sekretary nito. Kung umuuwi, diretsong bahay ang punta nito. Wala Lana, sabi ni Kat sa kanya matapos ang 3 linggo ng pagbabantay at pagsunod nila sa lalaki. Malinis ang schedule niya. Wala ako nakikitang kahina-hinala. Wala ring babae. Ang iniintindi lang niya ay kumpanya. Sabi ko naman sa'yo, baka nabangga lang yun, di ba? Hindi pa rin siya mapakali. Hindi Kat, hindi ako naniniwala. May tinatago siya. Kung wala man siyang babae, may iba pa siyang hindi sinasabi. Nararamdaman ko. Pero kahit anong hinala niya, wala siyang mapatunayan. Ilang araw lang din, tumigil na silang dalawa sa ginagawa. Isang gabi, nakita niya ang asawa sa sala. Hawak ang phone nito at pabulong kung makipag-usap. Nang makita siya nito, agad itong umayos ng tayo at ibinaba ang tawag. Kanina ka pa ba nandito? Bakit hindi mo ko ginising? Sinong kausap mo? Halos sunod-sunod na tanong niya sa lalaki. Wala, trabaho lang to. Matulog ka na ulit. Utos nito bago nagdesisyon na siya iwan. Hindi na halos alam nila na ang gagawin niya. Kung may babae ang asawa niya, bakit wala silang nahuli ni Kat? Bakit malinis ang record nito? Totoo ba talaga na wala itong babae? At niloloko lang siya ng isip niya? Kinabukasan, nagdesisyon sila na sundan ang asawa ng mag-isa. Hindi niya na isinama ang kapatid. Masyado na siyang desperado. Gusto na talaga niyang mahuli ito sa akto. Dahan-dahan siyang nagmaneho. Ilang metro ang layo mula sa sasakyan ng asawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na, malalaman ko ng totoo. Bulong niya sa sarili. Ngunit dahil sa sobrang kaba at pagtuon ng pansin na wag mawala ang sasakyan ng asawa niya sa paningin, hindi niya na napansin ang paparating na truck mula sa kabilang kalsada. Huli na nang ito'y makita niya. Ilang segundo na lang at mababangga na siya. At wala na siyang nagawa kung hindi pumikit at damhin ang pagbangga ng malaking truck sa kanyang sasakyan. Nagising sila na sa malamlam na liwanag ng hospital. Mabigat ang katawan niya at ramdam ang matinding sakit sa ulo. Sa gilid ng kama, nakita niya si Kat. Nakapikit ito at halatang galing sa pag-iyak. Kat? Mahina niyang tawag sa kapatid. Marahan din niyang niyugyug ito. Agad namang nagising ang babae. Nanlaki pa ang mga mata nito nang makita siyang gising. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Salamat sa Diyos, gising ka na. Akala ko. Hindi na nito natuloy ang sasabihin. Napuno ng hikbi ang boses nito. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang mami niya.
Halatang walang tulog. Maputla ang muka. Lana, sambit nito. Mabigat ang boses. Agad siya nitong niyakap. Hindi na rin niya maiwasang mapaiyak. Ilang minuto silang nag-iyakan bago siya pinakawalan ng dalawa. Doon niya na sinabi sa mga ito ang lahat at kinuwento. At katulad ng inaasahan, nainis sa kanyang kapatid. Sinabi nito na mas lalong hindi niya na mababantayan ng asawa ngayon. Napansamantala siyang hindi makakalakad dahil sa nerve niyang nabugbog sa aksidente. Handa na siyang ipagtanggol ang sarili at mga tuwiran sana. Nang mapansin niya ang isang bagay, ang lipstick ng kapatid, katulad ng lipstick na nakita niya sa damit ni Leo. Mayroon siya ng same brand na ganoon, kaya naman alam niya ang shade nito at brand. Alam din niya na hindi basta-basta ang lipstick na yun. Isang limited edition, isang bagay na hindi basta-basta mabibili ng isang katulad ng kapatid niya. Isa lamang clerk ng isang maliit na kumpanya. Nagsimulang manginig ang kalamnan ni Lana. This time, hindi na ito dahil sa takot. Doon niya naalala ang 2 bag na nakita niyang daladala ng kapatid nitong mga nakaraan. 2 mamahaling bag na halatang hindi mabibili ng sahod nito. Kahit pa magtrabaho ito ng 1 taon. Ayaw man niyang pagdudahan ng kapatid pero hindi niya maiwasan. Kaya naman, agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan ng sekretarya. Hiningi niyang whereabouts ng boyfriend nitong si Chris. Kung totoo man ang sinasabi nito, maaaring ninakawan sila ni Chris. Pero kung totoo ang kutob niya, isa lang ang ibig noong sabihin. Kaya hindi niya mahagilap ang babae ng asawa niya dahil kasama niya itong maghanap the whole time. Noong gabi ding yun, nakatanggap siya ng tawag sa kanyang sekretarya na siyang nagdulot ng kaba sa kanya. 1 buwan lang pong nagtrabaho sa atin si Mr. Chris Watson. Umalis na po ito pagkatapos mapagalitan ng manager dahil mali ang nagawang trabaho. I also look into his whereabouts these days at wala ho siyang trabaho. Tuluyan na siyang napatulala sa kawalan. Wala nang trabaho ang boyfriend ng kapatid. Kaya naman imposibleng ito ang nagbibigay sa kapatid niya ng mga bags. Kung ganoon, bakit nagsisinungaling sa kanya si Kat? Bakit nito sinabi sa kanya na galing ang bag nito sa boyfriend nito kung wala naman itong balak itago? Totoo ba ang kutob niya na maaaring ito ang babae ni Leo? Wala sa sariling napatingin siya sa half-sister niyang natutulog sa may sofa. All this time, kapag may problema siya sa kanilang mag-asawa, ito ang siyang sinasabihan niya. Paano nito nagawang lukuhin siya? Paano nagawa ng babaeng magpanggap na hinahanap din ito ang babae ng kanyang asawa? Ginawa ba nito yun para hindi siya maghinala? Gusto nang komprontahin nila ng kapatid. Ngunit dahil wala siyang matibay na ebidensya, hindi niya maaaring gawin yon. Wala siyang nagawa kung hindi ang magpanggap na walang alam noong sumunod na araw. Nasa isip pa rin kasi niya na sana, nagkakamali lang siya. Hinayaan niya na lang na asikasuhin siya ng kapatid tuwing free ito. Hanggang sa pumayag na ang doktor na pauwiin siya at babalik na lang para sa therapy. Sinamahan siya ng kapatid hanggang sa mansyon. Ito ang nag-aasikaso ng lahat kahit pa may personal nurse at maid naman siya. Sinasama pa nito minsan ng boyfriend nitong si Chris. Bagay na siyang nagpalito na naman kay Lana. Maayos ang relasyon nito sa lalaki. Naisip tuloy niya na baka naman talagang niregalo ni Chris dito ang mga gamit. Pwede namang nag-ipon ng lalaki para mabilhan ito ng kung ano-ano. Mas lalo pang nagpagulo sa isip niya ang asawa. Simula kasi nang umuwi si Leo, galing business trip nito, tila na wala pansamantala ang dingbing na naghihiwalay sa kanila. Hindi ito tumigil na alagaan siya at talaga namang nag-hire pa ito ng personal therapist. Hindi tuloy mawala sa isip ni Lana na baka nasisiraan na siya ng bait. Baka dahil sa aksidente, naapektuhan ng utak niya kaya siya nag-iisip ng kung ano-ano. Yun nga lang, nagbago ang lahat nang kausapin niya si Chris. Thank you nga pala sa pag-aalaga sa akin. Sa tuwing may meeting si Leo, kahit may pasok si Kat nandito ka pa rin. Puna niya sa lalaki. Hindi kasi ito pumulya na dumalaw para magpalit ng cast niya kapag hindi kaya ng schedule ng dalawa. Ngumiti naman sa kanyang lalaki. Wala yun. Malaki ang pasasalamat sa iyo ni Kat dahil binibilhan mo siya ng mga gusto niya. Ang mamahal kaya ng bags na regalo mo. Sinearch ko online. Doon tila, binuhusan ng malamig na tubig si Lana. Mga bags? Ang tinutukoy ba nito ay ang mga bag na nakita niya? Ang sabi ba ni Kat sa lalaki galing iyon sa kanya?
Kung ganun, hindi si Chris ang nagbigay ng bags. Hindi halos makausap sila na buong maghapon. Wala siyang ibang iniisip kung hindi ang sinabi ni Chris. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makasigurado na ang kapatid niya nga ang babae ni Leo. Kaya naman, agad niyang tinawagan ng sekretarya. Humingi siya ng 2 bote ng kulo ng isa sa mga brand niya. Isang edition na hindi pa nilalabas sa market. Agad naman siyang binigyan nito at noong sumunod na araw, ibinigay niya iyon sa kapatid. "Thank you sis, ang bango." Masayang wika ni Kat sa kanya habang inaamoy ang cologne. Elegante ang amoy, may halong bango ng jasmine at kaunting citrus. Dagdag pa ng babae. Ngumiti naman siya kahit sa isip, gusto na niyang hilahin ang buhok nito. Pinigilan niya ang sarili. Kailangan niya makasiguro. Kailangan niyang malaman ng totoo. Akala nila na ilang araw pa ang itatagal bago niya malaman ng lahat. Ngunit nang umuwi si Leo ng gabing yun, agad niyang napansin ang kakaibang bagay. Paglapit pa lang nito sa kanya, sumalubong sa ilong niya ang pamilyar na halimuyak. Hindi siya maaaring magkamali. Yun mismo ang pabango na siya mismo ang gumawa at ibinigay lang niya kay Kat kanina. Nanlamig siya. Hindi niya alam kung anong ire-react niya. Confirm, ang kapatid nga niyang babae ng asawa. Nagsimulang manginig ang kalamnan niya. Gusto niyang magwalat sampalin ng lalaki, pero pinigilan niyang sarili. Hindi niya gustong malaman ng dalawa na may alam siya. Alam niyang darating ang araw na lalabas din ang lahat ng tinatabo ng mga ito at sisiguraduhin niyang nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang makipag-usap ng normal kay Leo. Kahit papansin niya ng tila, napipilitan na lang ang lalaki na siya alagaan. Samantala si Kat naman, patuloy na nagkukunwaring inosente. Nakangiti pa rin ito tuwing dumadalaw at tila ba isang mabuting kapatid sa harap niya. Gusto man din niyang sabihin kay Chris ang lahat, ay hindi niya alam kung kaya ba ng lalaking wag magwala at itago ang nalalaman. Kaya naman halos araw-araw, pinipilit niyang isuot ang maskara ng isang babaeng walang alam. Alam niyang kung basta na lang siyang susugod ng walang sapat na plano, siya rin ang matatalo. Lumipas ang ilang linggo at tila ba lalo lamang umunlad ang negosyo ni Leo. Sa tulong na rin ng ilang investors na kanyang kinausap, lahat ng pahayagan at telebisyon nagsimulang magbalita tungkol sa kanyang asawa. Isa na ito sa mga pinakabagong milyonaryo ng bansa. Mas lalo tuloy nawalan ng oras sa kanyang lalaki. Mas nagkaroon ito ng dahilan para pumunta sa business trip nito. Inaasahan na rin nila na isang araw na lang hihiwalayan na siya ng asawa at hindi nga siya nagkamali. Isang hapon, bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Agad na kumulo ang dugo niya nang makita kung sino ang nasa screen. Si Kat. Saglit siyang natigilan bago sagutin ang tawag. "Hello ate?" Magilo na bati ng bruha sa kanya. "May party ako ngayong weekend. Special occasion to. Kaya gusto kong pumunta ka. Isama mo si Kuya Leo ha. Gusto kong nandoon kayo pareho." Bahagya siyang natigilan. Party? Hindi naman ito birthday pa. Kaya naman naisip niyang baka iyon na ang oras na i-announce nito ang tungkol sa relasyon nito kay Leo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya nagpakita ng galit dito. Masaya siyang pumayag sa alok ng kapatid. "Sige, pupunta kami." Dumating ang araw ng party. Pinili ni Lana ang pinakasimple niyang dress. Habang nasa biyahe, nakita niyang abala si Leo sa cellphone. Tila babalisa na hindi niya maintindihan. Pagdating nila sa venue, sinalubong sila ng musika, ilaw at mga bisitang nakangiti. Ang bawat bisita ay pawang mga kilala ng pamilya nila. Nagulat pa nga siya nang may iilan doong CEO ng business na pagmamay-ari niya. Ngumiti ang mga ito sa kanya ng pasimple. Ang iba naman ay nagbow. May mga bisita din na nakakakilala kay Leo. Binabati ito at ang iba naman kinakamayan ng lalaki. Sila na naman agad na lumapit sa kapatid. Tulak-tulak siya ng kanyang personal nurse. "Anong mayroon? Bakit may party?" Biro niya sa babae. Nginitian naman siya nito pero pansin niya na tila ba malamig ang pakikitungo ng kapatid sa kanya. Doon niya na napansin na may kakaiba nga. Wala si Chris. Tama ba ang hinala niya na ngayon ng announcement ng relasyon ni Kat sa kanyang asawa? Napangisi siya. Hindi na siya makapaghintay pa. Maya-maya pa, umakyat na si Kat sa entablado.
Nakagawn ito na mamahalin, kumikislap sa ilalim ng mga spotlight. Ngumiti ito ng malapad habang tinitingnan ang mga bisita. Ladies and gentlemen, panimula ng babae. Salamat sa inyong pagdalo sa espesyal na okasyong to. At dahil mahal ko kayong lahat, gusto kong ibahagi ang pinakamahalagang balita sa buhay ko. Saglit itong tumigil, hinawakan ng kanyang tiyan at ngumiti ng makahulugan. I'm pregnant! Nagpalakpakan ng mga tao, may mga naghihiyawan pa sa tuwa. Hanggang sa makita niyang tumingin ng babae kay Leo at ngumiti ng makahulugan. At ang ama ng batang to, sabay lingon ni Kat sa kanya, ay walang iba, kundi ang isa sa pinakabagong millionaire sa bansa, si Leo. Ilang segundong tumahimik ang crowd, ngunit pagkatapos noon, napuno ng bulungan ng buong lugar. Lahat ng matay napunta kay Leo at sa kanya. Tama ba ang narinig ko? O nabaliw na ako? Hindi ba't asawa ni Lana si Leo? Nanatiling nakaupo sa kanyang wheelchair si Lana. Hindi siya umimik, kahit pa alam niyang ang iba nilang kapamilya at kaibigan naghihintay ng magiging reaksyon niya. Hindi na rin siya nagulat nang maging si Leo umakyat na sa entablado. Nakangisi ito sa lahat hanggang sa mapatingin ito sa kanya. Maghihiwalay na tayo. Sikat na ang gusto kong makasama. Mariin na pahayag ng lalaki habang diretso itong nakatingin sa kanya. Tila ba inaantay ang magiging reaksyon niya. Alam niyang hinihintay nito na magulat siya at magwala. Ngunit sa halip na umiyak o magalit, bumuntong hininga lang siya at sumandal palalo. Okay, walang buhay niyang sagot. Agad na nangunot ang noo ni Leo pero bago ito makapagsalita, sinamaan na siya ng tingin ni Kat. Kita mo na? Sa huli, ako ang pinili niya. Pangaasar nito, sabay sulyap sa kanya na tila ba nandidire. After all, sino bang may gustong mag-alaga ng pilay? Nagsimula na itong imak siya. Paulit-ulit na ipinamumuka ang kanyang pagkatalo, ang pagkabigo bilang asawa at ngayon ay bilang kapatid. Hindi ka kasi marunong magmahal ng totoo. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Dagdag pa ng babae na animoy siya pa ang may kasalanan sa sitwasyon. Hindi na nga siya nagulat nang sumang-ayon din ng mami niya sa sinabi ng babae. After niyang makita ang designer bag nitong suot kanina, ay may ideya na siya sa kung saan pupunta ang lahat. Mas lalong nalito ang crowd. May ilan na hindi alam kung palabas lang ba nila ang lahat. May ilan din na hindi makapaniwala. Ilan sa mga auntie niya ang kinall out ang nanay niya na sa halip na depensahan siya, mas kinampihan pa nito ang magaling niyang kapatid. Mas bagay naman si Kat at Leo, kaya dapat tanggapin na lang nila na yon. Singhal pa ng mami niya sa iilang bisitang nanghihingi ng paliwanag dito. Nagsimula na rin itong makipagtalo sa mga tita niya. Ipinagtanggol nito ang kapatid na para bang iyon lang ang nakikita niyang tama sa sitwasyon. Hindi pa rin umaalis sa kanyang pwesto si Lana. Nakatingin lang siya sa nangyayaring gulo sa harap niya. Kung inaakala ng mga ito na natalo siya, nagkakamali sila. Isa sa mga nakakakilala sa kanyang mabilis na lumapit at nagtanong sa kanya. Madam, what is your plan? Tanong nito na puno ng paggalang. Agad siyang umiti dito. Ano pa nga ba? Cancel out all of the investment. Mariing sagot niya. Agad namang naglingunan sa kanya ang ilan sa mga bisita. Tila ba naguguluhan ng mga ito sa kanyang tinuran. Marahan siyang umiti at tumingin sa kapatid na nakaangkla pa rin sa kanyang dating asawa. Congratulations to both of you. By the way, I hope you don't mind working for both of you, right? Since Leo's company is failing. Agad na kumunot ang noo ng kapatid. Anong failing? Bahagya itong tumawa. Hindi ba't may cellphone ka? Hindi mo ba nabalitaan? Bilyonaryo na si Leo. Tumawa ito kasabay ng mami niyang titig na titig sa kanya. Puno ng pangiinsulto ang mata ng dalawa. Anong magagawa mo? Wala ka na sa posisyon. Ako ang kasama niya. Ako ang may hawak ngayon. Mapang-asar nitong tugon. Tinitigan niya ang kapatid. Bakit nga ba hindi niya napansin dati pa ang tunay nitong kulay? Oh yeah, sorry my bad. Hindi pa pala. Ngayon pa lang. Ngumiti siya ng matamis sa mga ito bago niya kinuha ang cellphone at tinawagan ng kanyang sekretary. Pull out all my investment. Ngayon na. Mariin niyang utos. Walang alinlangan habang nakatitig sa dalawang traidor sa harapan niya. Nagulat ang dalawa nang marinig yun. Ngunit makalipas ang ilang sandali,
Muling nagsalita ang mga ito. Hindi ko alam na magkakaganito ka pala dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Nakangising ani Leo, bagaman may bahid ng kaba ang tinig nito. OMG babe, baka naapektuhan ng brain cells niya dahil sa confession natin. Umaktong nag-aalala si Kat. It's okay, ipapagamot na lang natin si... Naputo lang iba pang sasabihin ng lalaki nang sunod-sunod na nagring ang cellphone nito. Napangisi pa ito't ipinakita sa kanya. See this? This is one of my investors. Mabilis nito iyong sinagot at nagawa pang i-loudspeaker. Ngunit hindi nito inaasahan na iyon ang magiging dahilan kung bakit maririnig ng lahat ang pagbagsak niya. Sinabi ng investors na hindi na matutuloy ang project nila at ipupull out na rin nito ang investment nito. Hindi lang yun, maging ang ibang investors na nagpadala din ng emails na gusto na nilang itigil ang investment. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Sa isang iglap, lahat ng ipinundar ng lalaki biglang gumuho, parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Anong nangyayari? Naguguluhan na tanong ni Leo sa kawalan. Marahas itong tumingin sa kanya. Anong ginawa mo? Hindi na nito natapos ang sasabihin pa dahil may pumasok ng mga pulis. Mr. Leonilo, we receive a report from BIR. Gusto namin kayong imbitahan dahil sa anomalyang hindi nyo pagbabayad ng tax. Muling umingay ang paligid. Maiilan na imbis na makinig lang sa mga nangyayari, nagawa pang mag-video. Hindi na nakatiis pa si Leo. Mabilis siya nitong hinarap. You did this? You did this? Sinubukan nitong lumapit sa kanya. Pero agad itong hinarang ng mga pulis at iba pang bisita. Matapang naman niyang sinalubong ang tingin ng lalaki. Hindi ba't ikaw ang laging nagyayabang na malinis ang record mo? Ngayon sabihin mo, paano mo ipapaliwanag ang hindi mo pagbabayad ng tax sa loob ng 3 taon? Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Paano mong... Ngunit hindi na nito natapos pa ang sasabihin. Hinila na ito ng mga pulis. Alam ko ang lahat. At ngayon, alam na rin ng buong board. Hindi ka lang mawawalan ng kumpanya, kundi mawawalan ka na ng pangalan, ng dignidad, ng lahat ng ipinagmamalaki mo. Natigilan ang kapatid niya at ang kaninang matapang nitong mga tingin, napalitan ng kaba. Ang ina nilang pumapabor dito, napatigil din, walang masabi. Halos lahat, nagulat sa mga revelasyon. Bakit hindi niyo siya hulihin? Pagkuway turo sa kanya ng lalaki, she violated my rights. Hindi naman sumagot ang mga pulis at tumingin lang sa kanya. Isa sa mga nakakakilala sa kanya ang sumagot. She has the right to keep an eye on you. After all, she owns half of your company. Agad naman na sumama ang timpla ng mukha ni Leo. Tinitigan siya nito na tila ba siya ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari. She is just a housewife. I own the company, but she is your biggest investor. She owns the biggest empire in the world. Hindi mo ba alam yun? Narinig niya ang paggasp ng mga tao sa paligid. Kumunot naman ang noo ni Leo. Natulala ang kanyang ina't hindi makapagsalita ang kapatid niya. Paanong nangyari? Tila naguguluhan na tanong ng kanyang ina. Bahagya siyang nag-isip. Well, maybe you don't know because you left Dad after you gave birth to me. But my great-grandfather is the first billionaire in the world. He created an empire, and when he died, my grandfather inherited it, then Dad, then now me. Yet you didn't tell me. Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Isa sa mga rule ni Dad, ang wag kong ipapaalam sa iba kung sino ko. Well, akala ko rin, hindi ko kailanman ipagyayabang ang yaman ko dahil akala ko, sapat na ang magkaroon ng pamilya at pagmamahal. Mariin niyang sinabi, bago isa-isang tiningnan ang mga naroon. Ngayon, pinatunayan ninyo na hindi nyo ako minahal kailanman. Kaya't ako mismo magtatapos ng lahat ng to. Let's end this, Leo. Matapos ang eksenang yun, agad siyang umalis ng venue. Kahit pinigilan pa siya ng mga iilan niyang kamag-anak, hindi siya nakinig sa mga ito. Agad niyang inasikaso ang pagpa-file ng annulment. Ngunit doon din niya nalaman ang isa pang kabalastugan ni Leo. Kaya naman pala malakas ang loob na mambabae ng lalaki ay dahil hindi naman pala siya naging asawa nito. Hindi rehistrado ang kanilang kasal. Sa loob ng 5 taon, ginamit lang pala siya nito't niloko. Ngunit sa halip na magreklamo at umiyak, mas lalo pa siyang nasiyahan
Dahil sa sandaling yon, tuluyan siyang naging malaya. Walang kasal na pumipigil. Walang responsibilidad na dapat pangyakapin para sa isang traidor. Isa pa, wala itong habol sa pera at yaman na mayroon siya. Hindi na rin siya nagtago pa. Siya na ang umupo bilang chairman at CEO ng kanyang empire. Wala pang ilang araw, laman siya ng balita at mga business tabloid, at sa ilang araw na yon ay halos hindi niya na mabilang kung ilang beses ba siyang sinubukang tawagan ng kanyang ina at mga kamag-anak. Lahat ay hindi niya sinasagot. Tahimik niya lang na pinanonood ang pagbagsak ng dating asawa at kapatid. Bukod sa problema sa tax ng lalaki, ay marami pang problema ang lumabas na ayon sa investigasyon ay sangkot ito. Hindi maayos ang mga planta, maling pamamalakad at mga utang na itinago dahil hindi alam kung saan dinala ang pera ay ilan lang sa lumabas na problema sa publiko. Isa-isang nagsialisa ng mga empleyado ng kumpanya, maging ang mga board members nito tila ba nagliparan sa iba't ibang bansa. Naiwan si Leo na siyang haharap sa lahat ng kaso under BIR. Ang kapatid naman niyang mapanghamak ay iniwan ng lahat ng mga kaibigan, lalo na nang malaman ng mga ito na isa itong kabit. Pakiramdam niya'y natakot ang mga ito na baka pati ang asawa nito agawin ng kapatid niya. Lumipas pa ang ilang araw at sinimulan na nila na ang bagong yugto ng kanyang buhay. Pinatakbo niya ang kumpanya ng may tapang at talino. Pinairal ang disiplina at malasakit na hindi kailanman kayang ibigay ng mga nagkanulo sa kanya. Ngunit kung inaakala niyang tapos na ang gulo, nagkakamali siya. Dahil 3 linggo pagkatapos malaman ng lahat na siya ang pinakamayamang tao sa mundo, ay naimbitahan siya sa isang press conference. Ang salarin, ang kanyang kapatid, pero hindi niya tinanggihan yon. Pinaunlakan niya ang imbitasyon. Mainit ang ilaw ng mga kamera noong dumating siya sa set. Ang studyo'y puno ng sigla. May ilang reporter, staff at mga taong matagal nang naghihintay sa maaaring next headline ng balita. Naroon na rin si Kat. Sa tabi nito ay si Leo na halata ang pangangalumata pero nakuha pa rin siyang tingnan ng masama. Maraming salamat sa pagdalo. Bungad ng host na kilalang kilala sa buong bansa. Nais po naming marinig ang panig ninyo, lalo na't malaking usapin ang nangyari sa pagitan ninyong tatlo. Tumikhim si Leo. Tumingin muna ito ng masama sa kanya bago ngumiti ng pilit sa kamera at nagsimulang magsalita. Alam ng lahat kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. Mahal ko siya. Mahal ko ang kapatid ng asawa ko. Oo, aaminin ko mali. Pero aminin nyo man o hindi, alam nating lahat na naririto na kailanman hindi natin matuturo ang magmahal ang puso. Hindi natin mapipilit kung sino at kanino ito titibok. Nagsimulang magbulungan ng mga nanonood sa estudyo. Ang host ay bahagyang kumunot ang noo, ngunit pinabayaan muna itong magsalita. At ngayon, dagdag naman ni Kat, bahagya pa itong humikbi kunwari. Ginagamit niya ang pera niya para sirain kami. Niloko niya tayong lahat. Ang totoo, matagal niya nang planong ipahiyakot ang asawa niya. Gusto lang niyang gumanti. Hindi siya marunong magmahal. Nilingon niya ang mga kamera. Inilingkis ang mga daliri na parang isang inaping nilalang. Hindi ba't halata naman? Ako ang babaeng minahal ni Leo, hindi siya. At ngayon, dahil ayaw niyang tanggapin ang totoo, ginagamit niyang yaman niya para burahin kami. Literal na napangisi si Lana sa narinig. Hindi tuloy niya alam kung seryoso ba ang kapatid niya o talagang nababaliw na ito. Yun talaga ang reason niya. Naguguluhan na tanong niya sa sarili. Agad naman siyang napaayos ng upo nang sa kanya bumaling ang mga interviewers. Totoo ba na ginamit mo ang pera mo dahil galit ka sa kanya? Magalang siyang umiti bago sumagot. Matagal ko nang pinili ang katahimikan. Ngunit ngayong ginagamit ng kapatid ko ang media para sirain ako. Panahon na para masabi ko ang buong katotohanan. Napatigil ang dalawa sa kinauupuan ng mga ito. Ang audience ay tumahimik. Nakatitig ang halos lahat sa kanya. Una sa lahat, hindi ko kailanman ginamit ang yaman ko para ipahiya sila. Ang lahat ng nangyari sa kanila, bunga ng sarili nilang kasakiman at kasinungalingan. Pero kung gusto nila ng totoo, ibibigay ko ang totoo. Marahan siyang tumingin sa kapatid bago nagpatuloy. My great-grandfather from the father's side
is the first billionaire in the world. Kaya naman lumaki ang grandfather ko at father ko sa marangyanang buhay. But because of greed, my grandfather wants my father to marry a girl from the same social circle, kung saan mas mapapanatili nilang yaman. Umayaw noon ang father ko at lumayas. Doon niya nakilala ang nanay namin ni Kat. Na-in-love sila sa isa't isa at nabuo ako. Hindi ko rin alam ang nangyari. Pero noong ipinanganak ako ni Mommy, iniwan niya ako sa daddy ko at umalis. And the rest is history. Simula bata pa ako, tinuruan ako ng daddy ko na ako ang mag-handle ng business namin balang araw. Of course, akala ko'y maliit na kumpanya lang yun dahil katulad ko, sa bahay lang nag-work ang daddy. Pero nang mamatay siya, doon ko lang nalaman ng lahat. Is it true that you hide it to your mom and sister? Tanong ng isa sa mga reporters. Marahan siyang umiling. That's my father's wish. Gusto niyang magkaroon ako ng genuine relationship. Gusto niyang itago ko sa iba kung sino ko dahil madalas maaakit ang mga tao sa pera. In the end, you will not have a good relationship. Hindi mo talaga alam na may relasyon ng asawa mo sa kapatid mo? Hindi ikaw ang nagplano noon? Tanong naman ng isa pa. That's bullshit. Sino naman ang gagawa noon sa sarili niya? And Kat even helped me track my ex-husband mistress without knowing na siya pala ang babae nito. Mariing sagot niya rito. Nakarinig naman siya ng mga bulungan dahilan para samaan siya ng tingin ng kapatid. Gusto naming malaman kung anong reaksyon mo sa pagkakaroon nila ng anak. Actually, nakalimutan ko na to. But noong nagkalkal ako sa mga files kahapon, nakita ko siya. Humugot siya ng dokumento mula sa ilalim ng mesa. Itinaas niya iyon at ipinakita sa kamera. 3 years ago, nagpa-test kami ng asawa ko dahil hirap kaming magkaanak. At lumabas ang resulta. Baog siya. Hindi niya ito alam dahil pinili kong protektahan ang kanyang dignidad. Ngayon, tinatanong ko sa lahat, kung buntis nga ang kapatid ko, kaninong anak yon? Sumambulat ang ingay sa studio. May mga nagtinginan at nagsimulang magbulungan. May isa naman na kinuha ang papel sa kanya at chinek kung legit ba ito. Ang host naman halos hindi makapaniwala. Hindi na nito alam kung anong sasabihin. Kahit ang mga reporter, hindi alam kung magsusulat ba o ano. Namumutlang napatayo si Kat. Halata ang kaba sa tinig. Hindi totoo yan. Lihim lang niyang ginawa ang lahat ng papeles na yan para sirain ako. Pilit nitong sigaw, ngunit nanginginig ang boses. Ngunit hindi pa siya tapos. Ngumisi siya sa kapatid bago muling hinarap ang mga reporters. Kung kinakailangan, handa akong ilabas ang medical records. Pirma ng doktor, lahat ng ebidensya. Hindi ko kailanman ginusto ang eksenang to. Ngunit ngayon, wala na akong dahilan para manahimik pa. Ang kamera'y lumapit sa mukha ni Kat. Mula sa malaking screen, nakikita niya ang pawis sa noo nito. Ang pilit ng ngiti na nagiging irap. Samantala, ang audience ay nagsimulang murahin ito. May mga sumisigaw na ng kung ano-ano. Sinungaling! Kanino ang bata? Ano pa bang tinatago mo? Ilabas mo na! Ano ba to, pelikula? Bakit ang dami ninyo namang sikreto? Hindi na halos magkamayaw ang mga tao sa studio. Halos lahat gustong makakuha pa ng mas maraming information. Kaya hindi na siya nagtaka nang maging si Leo na patayun at napasigaw. Tama na! Kung totoong ang buntis ka, hindi akin ang dinadala mo. Huwag mo na akong idamay. Halata naman na walang nagulat bukod sa kapatid niya na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa lalaki. Mahal, hindi mo ko pwedeng iwan. Mabilis nitong hinawakan ng kamay ni Leo. Kulang na lang ay lumuhod ito. Agad naman itong itinulak palayo ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay nito na pilit nilalayo si Kat sa kanya na tila ba may nakakahawa itong sakit. Pinagmukha mo kong tanga sa harap ng buong mundo. Pati ako niloko mo. Wala akong anak at hindi ako tatanggap ng anak na hindi akin. Walang salitang lumabas mula sa bibig ni Kat. Basta lamang itong umiyak hanggang sa naging hagulgol. Ang host, kahit halatang nabigla, ay walang nagawa kundi tapusin ang panayam. Iyon po ang malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig. Maraming salamat. Pagkasabi noon ng host, agad na tumayo si Leo. Naglakad na paalis. Naiwan naman na umiiyak na si Kat. Ang mga kamera nakatutok pa rin sa babae at ang mga tao wala pa ring tigil sa pagpuna.
Ang live comments online, binahan ng pangiinsulto, memes at galit. Sa kabilang banda, ilang araw pang lumipas, sila ni nakaupo sa kanyang opisina. Malamig ang anyo, ngunit may ngiti ng tagumpay. Hindi niya kailanman ginusto ang maging marahas. Ngunit sa huli, ang katotohanan mismo ang bumagsak sa kanila. Ang stepsister na minsang nangaasar at nagmamataas, ngayon ay nag-iisa. Isang buntis na iniwan ng lahat, isang babaeng nawalan ng pangalan at respeto. At sa likod ng mga kamera, nagsimula na siyang tanggapin ng kapalaran. Maging isang single mom, walang kasama, walang kayamanan at walang taong inaasahan. Samantala, ang ilang mga nagalit noon kay Lana ay biglang nagbago ang mood. May mga humingi ng paumanhin at sorry dahil sa kinampihan nila ang kapatid niya. Maging sa online, maraming pumuri sa kanya sa pananatiling tahimik at paghahanda ng tamang oras para isiwalat ang lahat. Marami din ang tila ba naging curious sa kanyang empire. Bagay na siyang naging talk online. Marami ang mga business magazine ang nag-invite sa kanya para sa kabi-kabilang talks about business. May ilan siyang tinatanggihan pero may mga tinatanggap din siya. Isang gabi, nasa kalagitnaan ng meeting sila na nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Sa pag-aakalang isa lamang iyon sa mga kakilala niya, sinagot niya ito. Hello? Dinig na dinig niya ang paghinga ng nasa kabilang linya pero hindi naman ito sumagot. Hello? Ulit niya. Nang hindi ito sumagot, nagsalita ulit siya. Kung wala kang sasabihin, ibababa ko na. Lana, si Leo to. Pwede ba tayong magkita? Alam kong nagkamali ako pero ikaw pa rin ang mahal ko. Patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiwi. Sa tingin ba ng lalaki, pinanganak siya kahapon na basta-basta maniniwala sa sinasabi nito? O baka talagang wala na itong choice dahil halos lahat ng backup plan nito napurnado na. Bahagya siyang umubo bago sumagot. I was not born yesterday, Leo. Hindi ako utu-uto. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin. Agad niyang pinatay ang tawag at binilak ang number nito bago muling bumalik sa trabaho. Kahit naman siguro sino, hindi na babalik pa sa lalaking nanakit sa kanya. Maaari kung isa itong masokista, pero hindi siya ganoon. Para sa kanya, tapos na lahat. Muling tumunog ang kanyang cellphone. This time, isa naman iyong text mula sa lalaki, gamit ang panibagong number. Binasa lamang niya iyon ng isang beses at block agad ito sa kanya. Kahit 100 times ka pang mag-text dyan. Anya, habang nakatingin sa kawalan. Ayoko na. After all, ang mga sugat na iniwan sa kanya nang nangyari, hindi pa nawawala. At ang respeto na sinira nito't winasak, hindi na maibabalik pa. Kahit ilang luha pa ang ibuhos ng lalaki, hindi na siya kailanman babalik sa piling nito. Hindi nagtagal, napunta pa ito sa kanyang opisina. Pilit na nagmamakaawa. Babalik ako sa dati. Magbabago ako. Handa akong magsimula ulit. Basta tanggapin mo lang ako. Paulit-ulit na pakiusap nito sa kanya. Ngunit paulit-ulit din ang malamig na sagot niya. Diretso't walang bakas ng panghihinayang. Ang tanging pagbabago na gusto ko ay ang pagkawala mo sa buhay ko. Nang hindi ito tumigil, napilitan siyang mag-file ng restraining order sa lalaki. Doon na tuluyang naputol ang kanilang koneksyon. Hindi rin nagtagal ay nag-file na rin siya ng restraining order sa kanyang ina. Kahit anong paliwanag nito, hindi niya pinakinggan. Para sa kanya, sapat na ang isang beses na pagtataksil. Kung kaya mong ipagkanulo ang anak para sa kasiyahan ng iba, ano pang hindi mo kayang gawin? Yun lang ang huli niyang nasabi sa ina bago sila tuluyang maghiwalay. Mabilis lumipas sa mga buwan. Gumaling na ang kanyang pilay at nakabalik na siya ng maayos sa paglalakad. Naging abala rin siya sa pagpapatakbo ng kanyang business. Paminsan-minsan, may dumadating na balita tungkol sa dati niyang asawa. Ngunit bukod doon, wala na siyang balita dito. Kung hindi siya nagkakamali, binayaran nito ang lahat ng utang at tax. Kaya naman ngayon, malaya pa rin ito. Ang huli niyang balita, isa na lamang itong ordinaryong empleyado. Mula sa pagiging CEO, may nakakapagsabi sa kanya na mataas pa rin ang tingin ng lalaki sa sarili. Dahil sa skills nito at dating buhay.
Pero bukod doon, wala na itong kayang ipagmayabang. After all, alam ng buong bansa ang baho nito. Ang kapatid naman niya na noon ay sobrang taas ng noo. Ngayon ay hinahabol ang tunay na ama ng dinadala nitong anak. Ngunit dahil sa issues na kinasangkutan at mga problema nito sa pangangabit, hindi raw naniniwala ang tunay na ama ng bata na siya nga ang nakabuntis dito. Supportive naman ng mami nila dahil inaalagaan nito ang babae kahit pa hindi nito kayang magtrabaho. Humihingi na lang ito ng tulong sa mga kamag-anak. Sa tuwing maririnig nila na ang mga balitang yon, wala siyang maramdaman bukod sa lungkot at awa para sa mga ito. Wala nang galit at wala nang puot. Ang lahat ng yon, bahagi na lamang ng nakaraan. Yung yugto ng buhay na minsan niyang pinaghirapan. Ngunit siya rin ang nagturo sa kanya kung paano bumangon. Masaya naman na siya sa buhay niya kahit pa mag-isa lang siya. Wala rin naman siyang masyadong kaibigan. Dahil sa dami nang nangyari, tila ba nawalan siya ng tiwala kahit kanino. Hindi rin niya nagawang makipag-date ulit. Sariwa pa kasi ang sugat. Isa pa'y pakiramdam niya, makakasagaba lang iyon sa kanyang trabaho. Pero kung mayroong isang taong tatanggapin ako kahit working girl ako, at halos walang oras sa kanya, edi go. Masaya niyang biro sa sarili. Bago umayos ng upo para papasukin ang isa sa mga candidate bilang bagong sekretarya niya. Nanganak na kasi ang sekretary niya at bilang isang nanay, gusto na lamang nitong kumuha ng minimal job. Kaya naman kailangan niya ng isa pang sekretary na mag-handle ng lahat. Hindi naman nagtagal, pumasok sa interview room ang isang pamilyar na muka. Halos manlaki ang mata ni Lana nang ito'y makilala. What? Chris? Gulat na tanong niya sa lalaki. Hello miss, I'm Chris Watson. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa loob ng ilang buwan, hindi niya nakita ang lalaki. Medyo nag-gain ito ng weight and to be honest, mas pumogi ito rito. Anong, miss, alam kong may pass ako sa isa sa company mo. Pero, I hope you gave me a chance to prove that I'm still fit for the job. I can do everything. You're hired. You're hired, Chris. I know what you're capable of. And I know that you just quit your job because of the stress you got from my sister. Hindi ka nakaka-focus sa work dahil sa kanya. At isa pa, inalagaan mo ko dati nung kailangan ko ng isang... Wait, don't tell me. May plano ka bang magpapilay ulit? Seryoso nitong tanong. Hindi naman niya maiwasang irapan ng lalaki. Sira! Sigaw niya rito bago sila nagtawanan. Yun ang simula ng pagkakaibigan nila ni Chris. Nagsimula niyang itray ng lalaki at hindi naman siya nabigo dahil magaling ito't masunurin. In the end, ay ito ang naging executive secretary niya. Dahil din sa mas naging close sila, madalas siyang ayain ng lalaki sa mga lakad nito. Hanggang sa isang araw, inaya siya nito sa fiesta ng bayan nito. Gusto sana niyang tumanggi noon, pero dahil na-miss din niya ang mga gathering na katulad ng fiesta, pumayag na din siya. Doon niya nakilala si Joel, ang kuya ni Chris, isang founder ng Teach Startup. Siya ba ang boss mo, Chris? Yung viral na billionaire? Aray naman, reklamo ni Joel nang batukan ito ni Chris. Huwag mo nang ipaalala. Naku, nag-aaway na naman kayo. Natatawang saway ni Aling Mirna sa mga ito bago lumapit sa kanya at muling nag-abot ng handa. Pero salamat talaga sa iyo, Lana. Ang laking tulong ng work ni Chris sa amin. Nangingiti naman siyang sumagot dito. Wala ho yun, magaling po ang anak ninyo. Buong araw siyang pinasalamatan ng pamilya ni Chris dahil sa umano'y nabago niyang buhay ng mga ito. Maging si Joel, sobrang pagpapasalamat sa kanya. Ito na nga halos ang naging kausap niya dahil may mga bisita din na dumating si Chris. Maayos namang kausap si Joel. Matalino ito't mabait, gaya ng kapatid. Marami itong tanong sa pagpapatakbo ng business, pero marami din itong suggestion sa kung ano-anong bagay. Hindi na nga niya namalaya na gabi na pala at kailangan niya nang umuwi. Doon na siya nagpalit ng number. Hindi nagtagal ay mas naging madalas ang pagkikita nila ni Joel. Nung una for business lang and connections, pero noong nagtagal, lumalabas na sila para mas kilalanin pa ng lubos ang isa't isa. Hindi man gustong aminin ni Lana, pero alam niyang nahuhulog na siya sa lalaki. Masipag ito, matalino, at higit sa lahat, may malinis na record. Nararamdaman din naman niya na gusto siya ni Joel. Ngunit sa ngayon, gusto niyang enjoyin na kilalanin muna ang lalaki at bumuo ng mas malalim na koneksyon dito.
habang patuloy niyang nababawi ang kanyang pera at mas lalong nakikilala sa buong mundo.